Dami ang naperwisyo sa pagbaha. Sabi ko, and then napagkwentuhan namin na taon-taon na lang na ganun. Pero hindi talaga, wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha. At maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung napag-usapan kanina sa pagsimula ng aking bisita. VP, tanong ko lang po kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to post bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ibalita niyo po ba sa kanya yun, or kung hindi, anong pong reaction niyo patungkol doon? Hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman na na-deny ang motion for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Kibuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung nagtawanan kami. Sabi ko wala namang kinalaman yung mga guhit niyo sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan. Yes, Vice. Good afternoon po. Salamat sa oras at panahon. May continuation ka, Boss Bay? No, mamaya na. Ma'am, may iba po tayo. Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante na tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sakaling dadalo kayo sa SUNA. Full comment on this, ma'am. Wala tayong batas. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin makinig. We have the rights to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the President give his State of the Nation address. Thank you, ma'am. At additional, ma'am, giniit po ni House Spokesperson at ni Princess Abante na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na nakakulong si PRRD dahil sa chismis. May sagot po ba tayo dito? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right. I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatopic o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Ayun. Huwag na siyang sumausaw sa it's out of her league. Thank you, ma'am. Ma'am, on other issue po, okay lang.
Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una nyo na pong pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong pagpiling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Makakabuti po ba ito sa bansa natin, plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Oo. Ang nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay tungkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, no? Kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interes ng ating bansa. Sa VP, mabalik po tayo, ma'am, doon sa issue ng pag-deny sa bail ni Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo Kibuloy, personal na opinion lang po, dapat po ma-approve or mali po ba yung desisyon ng korte na i-deny siya considering na mahina naman po talaga yung mga ebidensyang pinipresenta at puro hearsay lamang. Sa inyo po bang pagkakakilala, pwede niyo po bang i-vouch si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kababayan natin? Hindi ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung desisyon ng judge kung bakit dininay yung application for bail. At pangalawa, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa pag-apply ng bail ng accused. No? So mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. Another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. What if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of their internal procedures now and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask these pertaining documents? Yan na yung nakalagay, no? Pinublish ba namin ang petition namin? Nag-release ang House of No, ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre, dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Labag siya sa konstitusyon, labag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Any question? Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang congressman from Bicol ang nagpo-propose na imbestigahan po yung Dolomite Beach na dahilan daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. Oo. So maraming pong ulit baha ngayon, baka ibintang din po yan kay Pangulong Duterte dahil alam naman natin na yung Dolomite Beach isa po sa mga projects ni Pangulo. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat ng ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay imbestigahan ng administrasyon ngayon. At
Hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na ano yan, kaparte yan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga, sinabi ko na, ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nababaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi nababaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila ng ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Libre Sakay program po, because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas na talagang present itong Libre Sakay. Do you have a message to those people, ma'am? We're very thankful for this program na-extend pa siya. Yes. Oh, well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit yung project namin, so as long as magagawa namin, ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina doon sa aming group chat sa opisina, ay nagkikater ang, kasi peak hours lang yung libreng sakay, pero ngayon may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baha. So nagtuloy-tuloy yung pagtakbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned route. Thank you, VP. Salamat. May bago pong statement, VP, si General Torre, tungkol sa mga DDS, wala daw utak. At saka ang mga DDS daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, nananawagan siya ng pagkakaisa, and sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw ba ang nire-request natin? Bakit gusto pa nating pauwiin si Pangulong Duterte? Nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw po na korte sa buong mundo. Lagi ko naman na yan sinasabi. Pag mayroong nagsasabi sa akin na baliw ako, or may nagsasabi sa akin na kahit ano. Tulad yan, may nagsasabi sa atin na bobo tayo, parang sabihin na lang natin, it takes one to know one. So kung bobo kami, bobo ka din. Tayo lang yan. Tayo lang yan. Mas bobo ka. Apply natin. Bobo tayo, mas na. Sabi ni Marcos na yung tubig, baka ipunin. Para magamit pa natin sa taksuyo. Anong comment nyo doon? Kaya ngayon, naiipon na. Yun ang isolve niya para... Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Iniinom na siya ng tubig baha. Opo. Ma'am, siya kaya susuyok nun. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Ma'am, okay lang. Kasama ba sa option kay PRRD ang suggestion ni Atty. Harry Roque katong domestic legal remedy? Napag-usapan namin yan, at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Ma'am, At alam ni Attorney Harry Roque yan. Alam niya. Dahil ilang beses na yan napag-usapan. ma'am, na kay na hinumduman nga tabang ni Pastor Kibuloy sa panahon sa eleksyon kay BBM. O importante ba ang ma'am, kanang utang na loob sa mga Pilipino? Sa mga Pilipino, yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, utang na loob, bayanihan, yan yung mga core traits ng mga Pilipino. Kasama na ang pagiging hospitable. Yes. Core traits yan siya ng mga Pilipino.
Kaya nainumduman katong gitabang ni Pastor Kibuloy sa panahon sa election ni BP. Oh yes, nag-endorse si Pastor Kibuloy kay President Marcos noong 2022 at nandoon ako the day na nag-endorse siya kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan kami sa simbahan, sa Catholic Church, dan dumaan din kami kay Pastor Apollo Kibuloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential elections sa Senate run ata ni President Marcos. Ngano di ay? Kaya administrasyon man na nagipit siya karon but pa sa buhay. Ano sila? Mangga nga. Mangga. Comment lang ma'am nga, ang President sa America is i-invite si PBBM before sa zona niya. Supposedly, wala ka pala ma'am, nag-invite siya karon sa Pag-usapan daw ang Gi-invite tariff. siya? Yes, Asa ang pinakalit. invitation letter? Hey, So, ano siya ma'am? Any comment po doon? Di. Gusto ko makita yung invitation letter. Oo. Any more questions? Si ano? Sige ma'am, sige ma'am. Diretso ko ma'am. Ma'am, pwede mga tanang kung anong God ka na. Ang mga tao ba, curious lang sila about ni Attorney Rocky nga nung atong last Saturday wala siya. Invited ba daw siya atong event? Wala man natay isa-isa giimbita na tanan invited. Oo. And everybody is are where everybody welcome. In fact, dito sa ano bang tawag dito, Duterte Street, welcome lahat sa lahat ng rallies. Welcome lahat. In fact, nasaan na yung yung kasama ko sa Australia at pupunta din sa kasama ko sa Australia, pupunta din sa Korea. Lahat welcome and invited sa sa mga rallies natin. Siguro ang advice ko lang sa lahat, hindi naman talaga yan maiiwasan na meron tayong pagkakaiba ng opinyon, ng paniniwala, ng prinsipyo. Dapat yung mga ganon, pag merong problema, ay iset aside natin. Mag-focus tayo doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi siya yung nangangailangan ng tulong natin ngayon. Isa lang ang goal natin is makagawa si Tatay Digong. Yes, opo. And then, I hope na magkaisa din tayo. Oo. Tapos, kung gumamit tayo by analogy, parang parang mag-asawa. Di ba, sa mag-asawa, darating yung punto na magsige na maglalis, magsige na mag-away, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo, meron kayong mga hindi pagkasunduan dahil nga magkaiba yung ugali ninyo, magkaiba yung personalidad ninyo, magkaiba yung upbringing ninyo. Pero tatahimik kayo dahil meron kayong mga anak na kailangan kailangan na maayos yung pagpapalaki ninyo sa kanila at hindi nila nakikita na nag-aaway lagi yung kanilang mga magulang at nakatutok sila doon sa mga principal, mga primary ano man tawag niyan? Gawa na lang ng primary individuals doon sa relationship. Sa isang marriage, hindi kasi pag meron na kayo, kung kayo lang dalawa, kayo yung dalawa. Pero pag may anak na kayo, hindi na kayo yung dalawa ang importante. Ang importante na ay yung anak ninyo. Ganun din yun sa atin.
marami tayong pagkakaiba. Pero hindi tayo ang importante dito. Ang importante dito ay si President Duterte. Ganun yun. Parang ganun yun. Pwede pang love na lang o hindi pwede? One more. Yes, naman love, di ba? Love. Ha? Mag-love-love na lang daw. Hindi pwede love ni BBM. VP, sa issue May question pa. sa issue po ni alias Rene, kasama po sa kanyang testimonya before, na kayo daw pong dalawa ni Pangulong Duterte ay inaabutan ng baril sa Glory Mountain sa Davao at nag-recant po siya. Kayo po ba ay mananawagan sa mga taga-Senado at mga kaalyado natin sa Senado na maimbestigahan yung recantation na yon ni alias Rene para ma-clear po yung inyong pangalan? Definitely. Hindi lang panawagan para maimbestigahan. Kung kailangan mag-file ng kaso sa mga nagpilit na mag-present ng witness na hindi makatotohanan ang sinabi, ay dapat mag-file ng kaso. Kayo po ma'am, since kayo po yung subject doon sa isa pa sa mga subject nung pagsisinungaling niya, gusto nyo rin po bang mag-file ng reklamo doon sa alias Rene? No, ang dami, sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-file ng kaso dahil ang dami ko ng causes of action, sa totoo lang, under Philippine laws. Libel, cyber libel, harassment, threats, dami na. Pero wala akong pinafile ng kaso. Bakit? Kasi paniwala ko, pag ikaw ay nakaupo dyan bilang Vice President, ay kahit sino pa yan, mangyayari talaga yan sa iyo dahil mainit, matindi, madumi ang politika sa Pilipinas eh. So, mangyayari yan sa iyo. So, kung every time merong cause of action, tulad yan, kunwari, merong cause of action dyan, mag-file ako ng kaso, maubos ang oras ko. Yes, 1,000 kaso ang complainant ako. At dahil lang yon sa aking katayuan bilang Vice President. Tapos susunod pa, Presidente, anak ako. Tapos, pinapatawa ko lang kayo kasi alam ko pagod kayo sa biyahe. Pagod kayo sa biyahe. Nainitan, naulanan. So pinapatawa ko lang kayo. We are waiting for ma'am? December of next year. Sana movement UK. Para yan sa presidential soon sa 2028 for President Sara Duterte. Sabi ni kanina, napag-usapan namin yan eh. Yung 2028 elections, sabi niya, kung gusto mong tumakbo ka, isa ako sa, hindi isa ako. Sabi niya, ako ang pinakaunang mag-contribute at tumulong sa iyo. Sabi niya, sana lang ay nasa labas na ako sa kampanya, kasi gusto kong mangampanya, pero sabi niya, pag sinabi mo sa akin na tatakbo ka, sabi niya, ako yung unang tutulong. Ba't po kaya nagbago isip niya, ma'am? Bakit po kaya nagbago isip ni PRD? Kasi dati ayaw kanya patakbuhin. No? Ang discussion kasi kanina, ano ba yun? BBM yan eh. Sabi niya, Marcos daw tatakbo. Sabi ko, Marcos daw tatakbo. Sabi ko na, alam mo, wala nang boboto for a Marcos. Yes, correct. Ever.
sa history ng Pilipinas. Maging ano na ako, fortune teller na ako ngayon. Nakikita ko na ang future. Sabi ko sa kanya, walang boboto sa mga Marcos na for president. Kasi unang-una, sino ba ang kakampi niya? Yes. Ang mga dilawan. Ang mga dilawan, pagdating sa election, pagdating sa selection, pipiliin nila dilaw. Hindi yan pipili ng Marcos. Sabi ko, sino pang kasama niya ngayon, kaalyado niya ngayon, Makabayan. Sabi ko, kung ang Makabayan pipili, para nila lang give up yung kanilang money-making filosofiya na ano sila, na gusto nilang pabagsakin yung administrasyon at gusto nila sila yung i-install na gobyerno. So, sino boboto? Wala nang boboto sa kanya na ano, na mga, ako bumoto ako sa kanya noong 2022. Nag-ano na ako, na nagmahay. Nagmahay na ko. Natagam. Nakakawa na og tagam. So, sino ba boboto sa Marcos? Sa susunod, wala na. Wala man silang kasama. Kayo nag-usap kayo sa iyo nakiusap. O nagsama-sama. Oh, alam nila yan. Kasi noong lumapit sila, alam nila na hindi nila kakayanin ang mga supporters ni Leni Robredo at the time noong 2022. So, ano ba yun? So yun. So sabi ko sa kanya, sino nang boboto sa Marcos? Sabi niya, pag ikaw tumakbo, yun na yan, sabi niya. Pag ikaw tumakbo. Thank you, ma'am. Any more questions, guys? Yes. Greatest fear ko ay, unang-una, syempre, pag merong simbak ko na ay mahitabo saya sa sulod, na ay may mangyari sa kanya sa loob na wala ako dito, so kailangan ko pa magbiyahe ng 16 hours para makaabot ka agad dito. At ang pangalawa ay yung magiging malungkot yung kanyang araw-araw. Malungkot siya araw-araw. Kaya pinipilit ko talaga doon sa mga kapatid ko na kailangan talaga merong pumunta dito para bumisita kasi allowed naman bumisita. So, dapat meron talagang pumunta dito na bumisita kasi ayaw natin malungkot siya. May dumaan na araw na malungkot siya. Kasi tulad ngayon, kanina, hindi natapos yung kwentuhan namin, di ba? Time out na, sabi nung gwardya. So, sabi ko sa kanya, ay, huwag ka mag-alala pa kasi babalik ako bukas. So, he has something to look forward to every day kasi merong nandyan yung paborito niyang anak. Wala po. Sorry, Christy ko pala. Paborito man yapon Si ka niya, Mayor ma'am, Basta. di ba? Ha? Paborito man yapon ka Ni PRD? Yeah. Hindi, claim ko lang yun. Dili, kaya Claim ko lang. Wala naman sigurong magulang nagsasabi na may paborito siyang anak. Wala, diba? Wala siguro. nag-care lang siguro siya sa iyo, pero ang yung care, di na-show ba? Bale, ang care niya, instead na ipakita niyang love-love, nangusi na lang. Nangusi. One question, ma'am. Kumusta na po yung mother niyo po, si Elizabeth? Kasi the last time she really wants to go home. Oo. Sabi sa amin. Kahit ako man, sabi ko nga sa kaibigan ko kagabi, kasi nagtanong siya kung ano daw yung, kailan daw ako uwi sa Pilipinas kasi kailangan mag-meeting, mga ganun. Sabi ko, alam mo, paniwala ko, nararamdaman ko na kung ano yung nararamdaman ng mga OFW. Yung, alam mo yun, yung uwi ka na pero hindi ka pwede umuwi. Ganun yung ano ko. Oo. Tapos ang ano pa sa akin, ang mas worst pa sa akin ay
yung nakatira ka ba sa hotel, tapos lilipat na naman ng hotel kasi security, di ba? So, lilipat na naman ng hotel. So, tapos yung kama ko kasi sa Pilipinas, matigas siya. Matigas. Kasi para hindi sumakit yung likod, tsaka hindi sumakit yung... Tapos madaming hotel, halos siguro lahat ng hotel, malambot yung kama nila, di ba? So, masakit siya dito sa lower back. Tapos yung unan pa nila, malambot. Malambot na yung kama, malambot pa yung unan. So, nakatulog ka na ganyan. So, Ma'am, di ba ganyan. Excited siya, ma'am, na makauwi. I'm sure excited siya na umuwi. Kasi sinabihan ko siya na, kailangan niya bumalik. Na naman. Kasi gumagawa na ng schedule. So, kailangan niyang bumalik. Pero sabi ko sa kanya, mag-isa ka na lang. Hindi na tayo pwedeng magsabay kasi para humaba yung ikot ng pagbisita. VP Inday, do you have a message to all the Filipino people? Unang-una, we are a disaster-prone country, no? Pero taon-taon na lang, para bang nag-aantay lang tayo ng kalamidad at ng emergency. Dapat lahat tayo ay magkaroon ng participation sa disaster risk reduction and management plan ng lahat ng mga local government units para handa na yung ating lugar, handa na tayo pagdating noong landslide, pagbaha, bagyo, malakas na ulan, malakas na hangin, lindol, pagsabog ng bulkan, at kung ano pa yung mga iba pang natural at man-made disaster na nangyayari dyan sa ating bansa. So, paniguraduhin natin na handa tayo lagi. Hindi yung darating na lang ang panahon ng bagyo, tapos, ayan na, ang baha, nasira na naman yung ref, nasira na naman yung TV. Kasi, unang-una, walang maayos na drainage plan at hindi naghanda. Yung mga tao sa personal nila na gamit at lalong hindi naghanda yung gobyerno sa kanilang mga kailangan gawin. So, yan yung mensahe ko. Kailangan maghanda. Kailangan natin magkaroon ng plano at magkaroon ng, galing dun sa plano na yon ay magkaroon ng mga projects at magkaroon ng implementation ng mga proyekto at magkaroon ng kahandaan sa personal natin na mga properties. Bakit talagang kailangan ng Pilipinas po? Ikaw. Tayong lahat, ma'am, ang kailangan. Tayong lahat. Opo, tayong lahat. Leader. Ikaw ang leader, kami ang susuporta. Since you're here in the Netherlands, and we consider Netherlands is below sea level, and engineers here are great in infrastructure for making the dikes. If you become a president in the future, are you willing to bring the Dutch people to go to the Philippines to help us infrastructure our flood control so that in that way we can also have progress to our country, because here they find solution to the problem. In the Philippines, we are solution to the problem. Are you going to consider the Dutch people? Yes, ma'am. Yeah. Opo. Oh, yes, ma'am. We already did that, ma'am. Right now, I cannot remember the non-government organization which helped me when I was a mayor in Davao City. But we did that for Davao City when I was mayor. There was a Dutch consultant sent by the NGO to help the local government unit of Davao City. And then he went around, forgot his name, I forgot the name of the NGO, but it's in newspaper articles. He went around Davao City and then he assessed the problems and then he gave common sense
solutions. Truly, he gave common sense solutions to the problems of the city with regard to sidewalks, pedestrians, and drainage. Apo. Yan yung pinunta niya doon. At nagbigay siya ng mga recommendations niya. Na ito din yung na-incorporate namin during the JICA study, Japan International Cooperation Agency, na IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. Nasali yun doon sa kanilang mga planning. Last question for me, VP. So yes, ma'am. Yes. May experience ako when I was mayor with a Dutch technical consultant. Sundan ko lang yung kay Alvin, yung message sa mga Pilipino. Ngayon po, matindi ang bashing kay Pastor Kibuloy dahil lalong-lalo na nung na-deny yung kanyang bail, ibig sabihin daw no, napakalakas ng ebidensya against him. Dinaya na po yung Duterte, nakakulong na po siya ng walang kasalanan, and ngayon, dininay pa yung kanyang bail. Mababa po ang moral ng mga sympathizer, supporters ng KOJC at ng mga DDS patungkol dito. Meron po ba kayong mensahe para sa kanila? Oo, i-share ko ang na-i-share ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa akin kanina. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, pag ba mag-isa ka na lang, tapos nag-iisip ka kung ano yung mga nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa kaso mo, anong ginagawa mo? Sabi niya, unang-una ay kinakausap niya daw ang Diyos. At lagi niyang sinasabi na if it is your will and it should be your way. Yun yung sinabi niya sa akin. Thank you, VP. Do you have time for photos po? Yes, oo. Dito na lang kasi ito. Unahin natin yung first timers First para... timers po, dito po. Tapos, Yung first time na picture. Opo. ma'am, it's It's our first time to see you. Oo po. dito po, dito po. Simula po dito. Doon po yung pinaka Mga kababayan, dito po, papunta dito. Basta Ben. Ayun, malaban pa rin. Ma'am, ang ganda nga ng JICA mo. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Pwede lang yapon lang ito. Dito ka nga ako. Ang dami din mga taga-Belgium. Eager na eager ako magtanong. But I thought Ma'am Jaira already relayed that it will go to the process. This is Diba? I have a confirmation. Sinabi niya sa akin that it will be referred to the center, but you can still ask her. yeah, I will ask her because I need to ask her. Kasi may airline ticket na si Robin Fenley from UK. Darating siya bukas. 30 minutes lang na naman yung Okay. Ikaw na lang mag-ask mo. since na Kasi yung mga ganyung process mo, I think it will be referred to a protocol or a process. Kasi I think VP will refer that also sa kanila. But yeah, you which can is ask lang. Oo. kasi nandito na kami, 5 kami, 30 minutes na naman abang. Instead na kaming 5 ay uwi ng Pilipinas. Mas more gastos. Ask mo lang, ma'am. Sila Robin. Ask mo lang, Ito si Robin. Ayan. Just 1 second. Alvin is here, is my friend, and she's a really good person, and he's with VP. Hindi ako VP. Ano lang ako, ma'am. Pag-say hello lang, Hello. magtanong lang tayo kay VP. Hi, how are you? English yan. I'm great.
I think but sir, I think these things cannot be expedited like this. Normally, if you are going to have an appointment with Vice President Sara, you need to go through a scheduler, and there's a specific person that's going to deal with the situation. So these things will be referred to. This will be referred to a process, but doctor will still ask for later with respect to the request, but there's no guarantee. I'm not sure, but there's always a process. Yeah, there's always a process that will be followed with respect to that. But yeah, there's no harm in asking. You can still ask because it's not me who's going to decide. I'm just an ordinary citizen. No. Organizer. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. But she's here at the moment. Tell her to speak to her just a few minutes. We will talk maybe later. After. Yeah. I will call you back later, sir, if it's okay. Okay, terima kasih. Terima kasih, thank you, no? Thank you. Yeah, terima kasih. Kasi always, if we ask for... You're leaving naman. Tapos ka naman? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Mabuhay po. Thank you. Continues. Never give up. Yes. Look, Wala na? kumakaatay kita. Mga ka-partners, makakausap po natin ang banateros ng SMNI, si Boss Dada. So hingi lang tayo ng update at komento sa mga sinasabi ng ating Vice President Sara Duterte sa hapong ito. Boss Day, magandang hapon. Magandang hapon mga banateros, syempre, tsaka sa mga tagapanood ng SMNI. Magandang hapon sa inyo. Buti, magandang weather ngayon kasi hindi masyado mainit, tsaka hindi umuulan kahapon kasi umuulan.